Yo, what's up mga kabowlers? This is Coach Ralph. Ang today's topic natin ngayon is what is the best approach training sa mga tinuturuan natin at the same time sa mga anak natin. Marami kasi ngayon, no? May mga trainers, meron din parents na tinuturuan yung anak nila. At hindi nila alam kung ano yung best approach na pwedeng gawin sa pagtuturo sa mga bata. Kaya sa episode natin ngayon, tuturuan ko kayo kung ano yung best approach na pwede natin gawin sa ating mga tinuturuan. So mga ka-bowlers, the best training approach kapag nagtuturo tayo is gamitin natin yung Goldilocks rule. So ano ba yung meron dun sa Goldilocks rule? Ako mga ka-bowlers, personally, ito yung ginagamit kong rule kapag ka nagtuturo kayo. At the same time, sa camp ko, ito yung ginagamit kong rule sa pagtuturo ko. This means mga ka-bowlers, pag nagtuturo ako, nasa level lang siya ng not too easy, not too hard, just right. Ayun yung prinsipyo ng Goldilocks rule, no? Not too easy, not too hard, just right. Kailangan mahanap natin yung just right. Yung point na nahihirapan sila at the same time, nag-i-improve pa rin sila. Marami kasi mga ka-bowlers sa mga parents at the same time sa mga trainers, nire-romanticize nila yung mahirap na drill. Kung nagtuturo ka, tapos yung tinuturuan mo, sobrang nahihirapan sa drill to the point na mahirap tas hindi niya na na-execute, it's total pointless and failure. Bakit? Hindi na siya mag-i-enjoy dun eh. But with the Goldilocks rule or what I call Goldilocks training, everything is just right. Bakit? Learning basketball is not about advanced drills or skills or even moves right away. It's about building fundamentals, confidence, at the same time, yung love for the game. For me, yung pinakamahalaga, lalong-lalo na sa mga bata, is yung love for the game. Kapag ka nagtitraining kasi sila ng too hard to the point na hindi nila magawa, yung love for the game, mawawala. So, we need to find that Goldilocks training. Kasi, if the drills is too easy, yung tinuturuan natin will get bored. Bakit? Kasi nga masyado na siyang madali eh. At the same time, yung drills naman natin is too hard. Talagang nahihirapan na, no? Yung tinuturuan natin, mafo-frustrate. At the same time, malulus yung confidence niya. Pag nalus na yung confidence niya, doon na siya tatama rin. At the same time, yung pinaka-worst, it may develop bad habits. Pag yung drills is too hard to them. Kasi nga, doon nila i-cheat yung drill. At the same time, mawawalan sila ng gana. But mawawalan sila ng confidence talaga. Kasi sobrang hirap. To the point na hindi na nila magawa. So, as a trainer, ang goal dapat natin is yung to find the right level of training na para sa kanila. Yung tama lang, yung nahihirapan pero nagagawa pa rin nila. Hindi yung nahihirapan to the point na lahat na nagagawa nila is mali na. No? So, dapat hanapin nyo yung nahihirapan sila pero nagagawa pa rin nila. Yung saktong-sakto lang. At the same time, na-challenge pa rin sila. Kasi once nahanap mo na yun, that is the time na matututo na sila. At the same time, yung focus nila tataas. At the same time, at ang pinakamahalaga is may enjoy nila yung process. At the same time, madidevelop yung love for the game. Ito mga ka-bowlers, example, sa shooting. Ang umpisa natin sa mga bata pag mag-shoot is closer to the rim. Just right lang para sa height nila or age nila. Bakit? Kasi nga, we want to focus on form, balance, at the same time, follow through. Kaya doon sila muna sa malapit. Tapos, gradually natin silang progress, imumove na natin sila papalayo ng papalayo. Dahil piniprevent natin yung forcing them to shoot. Dahil kapag finorce nila yung pag-shoot nila sa malayo, that's the time na mag-build sila ng bad habits. At the same time, mag-enjoy nila yung process. Tandaan nyo, ang goal natin dapat is not to make them just a basketball player, but to help the kids to be more confident, disciplined, and motivated learners. Both on and off the court. So yun mga ka-bowlers, I hope na meron kayo natutunan sa video na to. Kung nagustuhan nyo to, please subscribe to my YouTube channel and please click the bell button para lagi kayong updated sa ating mga next post.